Ayan. Alright, alright. Good morning! Good afternoon. Good evening. Welcome back once again sa ating Chantal Direct Sales. This is Troy Alan Tus Pagpantay at your service. And of course, naka-record na. Hindi na po natin patatagalin to. Tatawagin ko na po ang ating speaker for tonight. Our top 4 seller earner at this moment, April 16, no? Ang dalangin niya wag na bumaba. Grabe competition nyo, ha? Ladies and gentlemen, palakpakan po natin Coach Morelia Limpin. Pasok, Coach Morelia. Hello po, good evening po sa ating lahat and good morning po para sa mga nasa ibang bansa dahil alam kong Chantal po talaga is international po. So ayun po, magandang gabi po sa lahat. Clear naman po yung voice ko, pa-type naman po ng 1 if clear yung voice ko. Ayun, so clear naman po. So mag-start din po tayo kaagad kasi itong ituturo ko po is basic FB ads lang dahil sabi ko nga po, maganda po habang nagsisimula tayo sa Chantal, ma-master muna natin yung mga basic bago tayo mag-advance. Kasi sa basic po, pwede po talaga tayong kumita. So, ay mag-share screen lang po ako ha. Ayan. So, ayun po. So, kung nakikita naman po yung screen ko ngayon, pa-type naman po ng 2. Yung Canva po. Ayan. So, ayan, good evening po ulit sa atin. Magiging mabilis lang po itong training natin pero sisiguraduhin ko po na meron po tayong matututunan. So, ang title ng maging training po natin ngayong gabi is How to Run Basic FB Ads Yet Profitable. Alam ko po, marami na po sa atin nagra-run ng Facebook ads. Then, naririnig ko rin po na may mga ibang members tayo na nasusunugan or malaki na nasusunog talaga. Meron talagang malaki na yung nasusunog. Sa mga malaki na po yung nasusunog, masterin lang po natin itong basic na pagsaset up or basic na tips para sa mga nag-a-ads. Then, sinisigurado ko po na kikita rin po kayo dito sa Chantal. So, ayun po. Pakilala lang po muna ako. Ako po si Morelia Limpin. So, isa po ako e-commerce coach sa iSeller University under ni Chantal. Then, core leader po ng isang team namin dito sa Lucena, which is Team Unbeatable po. So, dati ko pong work, dati po akong Facebook ad strategist, social media manager, content creator po. So, di naman po ganun kalaki yung kita, why not na i-apply ko yung skills ko sa sarili kong business, kaya ako nag-Chantal. Then, ayun nga po, naging maganda naman po yung ating result dito kay Chantal. So, full-time po tayo kay Chantal. So, dati rin po akong, pwede rin po akong public speaker and offline and online trainer. Science, start po natin. Ano po ba yung Facebook ads? So, meron po ditong ilan na mga bago pa. I-introduction ko lang po yung Facebook ads, which is talagang sobrang laking tulong po para sa ating mga e-commerce, business. Kasi po ang Facebook ads, dito talaga tayo mapabilis yung pagkita natin. Bakit po? Kasi po, mahirap po ngayon na magbenta-benta o mag-alok-alok sa mga kakilala natin, kapitbahay natin, dahil mauubos yung oras natin, mapapagod tayo dahil di naman po lahat ng kapitbahay natin willing bumili ng tinitinda natin. Pero sa Facebook ads po, tutulungan po tayo ni Meta na ma-reach po natin yung mga target customers natin na gusto talagang bumili. Kasi po, pag gumagamit tayo ng Facebook ads, more than 2 billion people po yung pwedeng nakakita yung ginawa natin na Facebook ads. Unlike po na nag-post lang tayo sa ating Facebook account. So, pag nag-post po kasi tayo sa Facebook account natin, kung may 1,000 friends po kayo, hindi pa po lahat sila makakakita ng pinost nyo. Nasa 5% or 2% lang po ng Facebook friends nyo yung pwedeng makakita
ng inyong post. So sa Facebook ads po, more than 2 billion po na tao na pwedeng bumili sa atin yung makakakita ng ginawa nating Facebook ads. So ayun po. I-introduction ko lang po paano pa tayo dapat magsimula gumawa ng Facebook ads. Bakit parang minsan kasi nagagawa tayo ng Facebook ads, basta na lang tayo nag-create. Bakit dapat kailangan natin paghandaan bago tayo mag-create? Kasi di naman po lahat tayo dito maraming pangsunog na pera para sa Facebook ads. Kaya ang suggestion ko po para po sa mga nagsisimula, lalo-lalo sa Chantal, pag-isipan, gawa natin ng step by step kung ano ba yung ating irara na Facebook ads. Una, syempre, dapat makapili tayo kung anong product ba ni Chantal yung gusto nating ibenta. Then, syempre, sa pagrara ng Facebook ads, kailangan natin i-consider yung mga objectives na gagawin natin na Facebook ads. So, meron tayo dito cold, warm, and hot. So, para sa mga bago, yung cold campaign, so dito kailangan natin mamili kung cold campaign, warm campaign, or hot campaign. And ano nga ba itong mga to? Sinasabi ko, ang cold campaign, ito yung para sa mga para sa mga tao na gusto mong pakitaan ng ads mo na hindi pa aware sa binebenta mong product or packages or services. Sila yung wala pang alam or hindi pa napapakitaan ng ads ng page mo. So dapat alam mo yun. Then second is warm campaign. Kapag warm campaign naman, yung gusto nyong gawin na, ito yung mga alam na yung produkto na ibebenta mo, parang may idea na sila, pero hindi pa sila bumibili sa'yo. Kumbaga, one time na nakita nila yung ads mo, for example, Dr. Vita Barley or Dr. Vita Q10, nakita na nila yung ads one time, pero hindi pa sila nakakabili. So, pwede kang mag-retarget sa mga ads mo using warm campaign na papakita mo naman itong mga ads na to sa mga possible buyers pa lang, pero hindi pa nakakabili. The next is hot campaign. Sa hot campaign naman, ito yung mga nakabili na sa page mo, nakabili na ng products na binibenta mo or services na binibenta mo, and then kailangan mo lang silang pabilhin ulit sa'yo or para hindi sila lumipat ng ibang seller or para hindi ka na mag-follow up, padaanan mo na lang ulit sila ng bagong ads. Using hot campaign, ito yung mga bumili na sa'yo. Kailangan mo siyang ipakita is yung more promos para mas bumili ulit sila sa'yo at hindi sila lumipat ng ibang seller. Then, after nyo mapili kung ano yung iraran nyo na campaign, for example, so sa mga bago, pinaka naman natin dyan is cold campaign yung gagawin nyo para ma-aware yung mga buong tao sa page nyo na gagamitin, sa ads na gagamitin ninyo. Once na okay na, nakapapili na kayo ng campaign objective, no? Pwede na tayong mag-start ng paggawa ng ating campaign ads. So, ito yung magiging itsura ng ating setup ng Facebook ads. First level is kailangan nga yung campaign ma-ready. Then, kung anong klaseng campaign. Then, second level is ad set para sa mga targeting. Then, last level or third level is yung mga creatives na ginagawa natin o banners para ipakita sa mga taong gustong bumili ng product natin or services natin. So, sa pag-create ng campaign, pakita ko lang. So, ito yung bago nating update. So, pag binuksan niyo po yung ads manager niyo ngayon, then nag-create kayo ng campaign, kailangan niyo pong isipin kung anong campaign objective ba yung gagawin ninyo. Hindi po yung basta-basta lang na nagse-set up tayo. Kasi kapag po ganon, malaki talagang possibility na mababa yung sales natin or maunti yung sales natin or possible sunog po talaga. So, meron po tayo mga campaign objective. Dapat alam po talaga natin yung goal natin na gusto. So, gusto ba natin awareness, traffic, ads, engagement, leads, promotion, or sales. So, sa basic, pwede tayong gumamit ng engagement para makakuha ng mga inquiries. O, andyan kasi papasok yung mga mag-i-inquire or messaging. Pwede rin namang sales. Sales, pwede rin naman dyan yung messaging na using ang sales. Yung medyo mas mahal lang siya sa cost per message niya sa engagement. Pero sa sales, medyo okay yung mga bumibili din. Pero sa engagement naman, sobrang daming inquiries na pwede nyo makuha. So,
Kayo nang bahala kung ano yung gusto niyong piliin na campaign objective. Kaya kailangan pag-isipan nyo bago kayo mag-start, mag-set up. And then next, yes, kapag nakapili na kayo, i-click nyo lang yung, pag nakapili na kayo, click nyo lang yung continue, then lalabas ito sa inyo. So, ngayon, may bagong mga, si Facebook, nagsasuggest ka ng mga recommended settings or mga advanced. So, tayo bilang basic nga lang, manual lang yung gagamitin natin. Manual engagement campaign. So, piliin nyo lang palagi itong manual setup since nagsisimula pa lang tayo maggawa o mag-create ng campaign. So, once na napili nyo yan, click nyo lang yung continue sa ads manager nyo. Then, ito yung pag-start ng pagsisimula nyo na maggawa ng campaign. So, sa campaign name, advice ko lang para maging maayos, malinis yung ginagawa natin na mga ads, hindi yung gulo-gulo. Kasi minsan, meron tayong mga ads manager, marami tayong niraran. Ginagawa ko sa mga ads ko is nakaayos siya para alam ko kung anong page, anong product, anong klaseng campaign ba, and anong objective, and anong date. So, for example, today, ilalagay ko UAE sa Q10. So, meron din tayong mga branches sa Dubai, ganyan, pwede tayong mag-run dyan. Then, anong classic objective code? Gusto ko kasi ipakilala sa Dubai na nandun na yung Dr. Vita Q10 natin. So, bala kong targetan yung hindi pa kasi nila alam na may Dr. Vita Q10 na rin sa Dubai, which is alam naman natin, Dr. Vita Q10, sobrang lakas dito sa Philippines. Kaya cold ang gagamitin ko, cold market, kasi hindi pa nila alam na nandun na rin yung Q10 natin. So, messaging lang, kasi basic lang tayo. So, gusto ko na may mga inquiries ako makuha. And then, for example, mamaya akong gabi mag-schedule. So, lalagay ko dyan, April 17, 2024 para nakapik siya or nakaayos yung campaign ko. Ako mismo sa sarili ko, hindi ako maguguluhan sa mga niraran ko na ads, lalo na kung madami. So after na yung ma-set up yung campaign name, since nakapili na naman kayo ng mga campaign objective nyo, wala na kayong kailangan ibang pindutin sa ads manager nyo, pwede na kayong mag-proceed sa ad set ninyo. So click nyo lang yung next ninyo. So, ayan. So, dito sa ad set level naman, gusto kong ituro sa inyo. Isa to sa tips or techniques. Paano ba yung, kasi marami nagtatanong,